We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Price guide para sa Noche Buena items ginpagwanas ang DTI 6. 15 ka mga hulot klasihan sa Dakutan Elementary School sa Dumangas, Iloilo, ginransak. Kag tips sa pagpakigbato sa scam, hibalunta o sa spokesperson sang NOCPPO sa Spotlight. Hi there mga puso, bugtaw na, adlaw na. You're watching GMA Regional TV, Early Edition. Hi John Mengaga. Good morning, Adrian. Adlaw ka na sa Webes, November 23, 2023. Ibalunta na mga nagapanguno nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Webes na no, ako naman si Eden Priatos. Live na live, gikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong aga, dala sa gapon namon na madala ko ang mga balita ang impormasyon. Nga dapat ninyo mahibaluan, bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog ng Western Visayas. Kang mga puso, para sa ato nagapanguna nga balita sa buong Webes Price Guide sang Noche Buena items ginpagwaan na sang DTI. Mga konsumidor ginapahanumdom nga sikyaron ang label kag price tag sang ginabakal nga produkto. Ining itutuka ni Kim Salinas. Nakaanda na sa mga Pinoy ang magtililipon sa tion sang Christmas season. Sa diin, hindi madula ang nanari-sari nga handa ilabi na sa tion sang Noche Buena. Gani ang pila ka mga pumuluyo, nagasupot na para may handa sa Pasko. Noche Buena items na to. Wala pa. Naman. Alang-alang pa itong budget. Maganda, sir. Dapat maganda. No. Kay para magbanding-banding ang pamilya. Para magiyahan ang mga manugbakal, ginpagwaan na sa Department of Trade and Industry ang 2023 Noche Buena Price Guide. Ini ginalakipan sang ham, queso de bola, fruit cocktail, cheese, all-purpose cream, mayonnaise, pasta, elbow macaroni, salad macaroni, spaghetti sauce kag tomato sauce. Sunod sa DTI, halin sa 222 ka stock keeping units o kung mga produkto nga may nagkalain-lain nga brands kag sizes sang nagligad niya tuig, nagsaka ini sa 240 subong nga tuig. Buot silingon, mas madamo sang pilian ang mga manugbakal. 150 ka mga produkto ang nagsaka ang presyo. Lakip na diri ang pila ka brands sang ham, queso de bola, mayonnaise kag cheese. Ang recent is nag-increase ang cost of raw material, labor, power, and delivery cost. And of course, because of inflation, kay mag-weaken sir ang peso. Panugyan sang DTI sa mga manugbakal nga gamiton ng price guide agud magiyahan sa pagpamakal. Magluwas sa presyo, nagpahanumduman ang ahensya nga sakyaron ang expiration date sa mga produkto. Dapat make sure natin na may quality sir nga product ang ginapakal natin, no? Kung pwede, hindi iwasan natin magpakalang sa mga bilib-bilib lang. Maghimo mag-report ang bumalakal sa DTI 6 kung may matalupangdan nga naga-overpricing. Mahimo malantaw ang price guide sa website kag Facebook page sang DTI. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Bangod maiwat ang supply, nagmahal ang baligyan ay isang karne sang baboy sa Iloilo. Gani ang pila ka mga negosyante sini nabudlayan na nga magpangita. Ang pilaman kamakalanaan nga nagaserbe sang karne sang baboy, nag-adjust na lang sa ila serving. Aminadong Iloilo Provincial Veterinary Office nga hindi kontrolado sang probinsya ang supply sang baboy bangod sa pagtuhaw sang African swine fever sa probinsya. Suno sa Iloilo PVO, magalawig o kung malawig nga proseso ang Sentineling program o kung ang proseso sa diin mahimo na nga maka-repopulate o kung makasagod liwat sang baboy ang mga lugar nga naapektuhan sang ASF. Dugang pa sang Iloilo PVO, posible nga magataas pang presyo sang karne sang baboy sa holiday season. Gani padayon yung ginakampanya sang LGU sa publiko nga magpangita sang alternatibo. Naibaluan nga yara na lang sa 77,000 na ginasagod nga baboy sa probinsya sang Iloilo. And we cannot depend on sa Sentineling program para makabalik at dayon sa recovery natin. We have to comply with the administrative order number 30 ng Department of Agriculture. So may mga process na siya, kaya may mga timelines na. So that is why hindi kita makasalig na dira kita makabalik dayon.
Kapuso, wala naman natabo ang plano nga untat biyahe kon strike sang Dalagco o kon major transport organization sa Bacol City kahapon. Sa baylo isa ka no to traditional jeepney phase-out rally kag caravan ang ginpatigayon sang Bacol Incorporated kag member operator owners ng Undok sa probinsya sa Negros Occidental. May separadong aktibidad ang kada grupo. Patag sang mga lideres ng transport organization lain ng caravan sa untat biyahe nga una na ginpanawagan sa ilang affiliates nga Piston kag Manibela sa Metro Manila nga nag-umpisa sa Lunes. Masobra isang agatos naman ka mga salakyan ang nagpakigbahin sa caravan. Isa lang kita gyapon ka kausa sa aton nga kaupod no nga sila ni Lilian Simbrano. Ang bakod duwa na tuod ka paksyon subong apang isa lang ang kausa namon nga ginadala dire nga ma-renew kita sa this coming January. Ginatinguan subong sang Dumangas Pulis nga makilala ang ginapatihan nagpangransak sa mga hulot klasihan sa Dakutan Elementary School sa Amonga Banwa. Naibaloan nga 15 ka mga hulot klasihan ang natigayon nga mabuksan sa mga responsable sa insidente nga ginapatihan natabo kahapon sang kaagahon. Sa pagpangusisa sa kapulisan, isa ka laptop, mga personal nga gamit sang manunudlo kag 110 pesos nga kwarta ang nadula. Na-recover sang kapulisan na speeding fork nga posible ginagamit sa pagpangransak. May nakit-an man nga kutsilyo sa guwa sang classroom. Posible nga nag-agi ang hindi magnubo sa 4 ka mga sospek nga ginalantaw mga minor de edad sa likod nga bahin sang buluthuan. Pagpati sa kapulisan kag sang barangay, posible residente man lang sang barangay ang nagpangransak. So butang balon sa isa ka oras nga time span kung isipon naton kung isa la ka tawo o kung 3 ka tawo lang nagubra hindi nila mahimo nga buksan tanan-tanan nga basi mga bago nila nga mga membro, pero sa mga pangidaron ang sa mga previous naton diri is more on minors, mga 16 to 17 ang nag-aobra sini. Kag sa Negros Occidental naman mga kapuso, makita sa sining nga video nga kuha sa isa ka netizen ang pagbuligay sa pila ka mga residente sang barangay Minapasok sa Banwa sang Calatrava nga ma-rescue ang mga karga sang nahulog nga delivery van sa isa ka overflow. Sunod sa DRM sang Banwa, posible nawadaan sang kontrol ang driver bangod sa tuman ka baskog sang dalodo sang tubig sa suba. Sa ulihing nga monitoring, yara na sa mga kahimtangan ng mga pasahero. Nagtapok siguro sila sa pagkuhan sa barangay sa Amo. Sila naman ang nagkuhan sa mga pasahero. Mga kapuso, nagahagan-hagan na ang pag-inulan sa Visayas nga tugas ang shear line. Apang bangod man sa gihapon sa shear line, mangin maulanon sa Palawan, Quezon kag Bicol region. Apektado naman sang hangin amihan ang iban pa nga bahin sang Luzon samtang local thunderstorm ang lauman sa Visayas kag Mindanao. Subong aga posible ang pagulan sa pila ka bahin sang Negros Occidental base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Karon sa hapon magaulan naman sa iban pagid nga bahin sang Western Visayas. Kag para naman sa aton nga globalita sa buong aga mga kapuso, abo kag aso nga ginbugas ang isa ka bulkan sa Papua New Guinea naglikop sa hawaan. Samtang mga mami nga ginapatihan ginlubong mga 1,000 ka tuig na nakaligad na kotkotan sa Peru. Nakatutok Julius Belacaol. Nakuhaan sang isa ka eyewitness ang aso kag abo sa kahawaan sang Papua New Guinea. Isa ka adlaw matapos naglupok ang Mount Ulawon. Suno sa Japan Meteorological Agency, ang aso nga ginbugas ang bulkan ang naglabot sa kataason nga 15,000 ka metros. Pila ka residente ang nagapanghanda na nga mag-evacuate sa lugar, samtang pila man ka flight sa Hoskins Airport sang amo nga isla ang ginkanselar. Ang Papua New Guinea ang nahamtang sa Pacific Ring of Fire, ang lugar nga nagapalibot sa Pacific Ocean kung sa di nahamtang ang mga bulkan kag fault lines. 5 ka mga mami nga ginabulubanta ginlubong mga 1,000 na katuig ang nakaligad ang nakutkutan sa Peru. Nasapuan sa Wacala, Florida, archaeological site sa Central Rimac Valley, 4 sa mga ini ang kabataan, samtang ang isang yara na sa hamto nga panglawason. Suno sa mga eksperto, ang mga mami ang kabahin sang pre-Inca Ixma culture, isa ka grupo nga nag-i-star sa Peru sa tong 900 to 1450 Anyo Domini.
May nadiskobrehan man ang mga researcher nga hagdanan nga ginabulubanta ginhimo sang year 3500 before Christ. Kaginapanagiyahan naman sang Manchay culture. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Nagumpisa na sila mandatory military enlistment sa BTS members RM, Jimin, V, kag Jungkook na isa sa military requirements sa ilang lugar. Si Jungkook gani nagsulat sang malibot nga letter para sa fans nga temporaryo ini nga magapaalam. Nagpasalamat sa suporta kag nagpromesa syempre nga magabalik pa. Sa 2025, lauman nga magabalik ang BTS nga kompleto na kag tapos na ang ilang mga military duties. Excited na ang fans ngaliwat nga malantaw sa telebisyon ang Encantadia Chronicles Sangre. Sa teaser pa lang, all out na ang support sa Encantadianatic sa mga bagong sangre. Gusto ni Bianca Umali nga magapangalaga sa Brilyante ng Lupa. Si Faith De Silva nga magapangalaga sa Brilyante ng Apoy. Brilyante ng Tubig si Calvin Miranda kag syempre Brilyante ng Hangin si Angel Guardian. Gin-share ni Kapuso actor Mateo Guidicelli sa tanan niya nga ginahimo bisan diin man siya magkanto dala niya ang iya agimat ang among iya kulintas. Ini kuno para sa iya nagahatag inspirasyon kag gusto nga magpadayon. Si Mateo ang sakaron co-star ni Roro Madrid sa Black Rider, kamagabida sa Pedro Penduko nga isa sa entry sa Metro Manila Film Festival. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Nangin sentro sang balita ang banwa sang La Castellana sa Negros Occidental sang Damlaglang. Matapos nagluntad diri ang ginaaligar illegal recruitment nga ng biktima sa mga gusto nga mangin pulis. May mga kaso na karon nga napasaka batok sa mga nagkaladalahig sa among nga modus. Ang natabo ang isa lang sa pila ka mga insidente sang pagpanunto nga nagaluntad sa madamo nga lugar sa Pilipinas. Paano bala ini malikawan? Ini ang tututukan subong nga aga sa Spotlight. Good morning mga kapuso, makaupod naton sa bunga aga ang bag-o nga spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, Police Major Ron Daryl Nigos. Sir Nigos, good morning. Welcome to GMA Regional TV Early Edition. Good morning po sa atin lahat, sa ating mga kapuso. Magandang umaga po, maayong aga sa inyo tanan. With the issue naman regarding sa PNP recruitment scam sa banwa sang La Castellana so far, ano ang mga developments ng kaso since nga nabulgar ang iningasahi isang pangpanunto? For the status of the large-scale stuff transpired sa La Castellana, we're happy and we're glad na on the progress of filing complaints para po sa mga respondents natin. And for the information po, meron na po tayong 21 cases na filed complaints against those respondents. And we are sure that may mga follow-up cases pa. Our provincial prosecutor's office has requested for inhibition. So ang mangyayari po niyan, pakadto ang mabaton sang complaints will be the regional prosecutor's office na. How to address this issue if ever nga may magpalapit, mag-offer sa muni nga klase sang recruitment? Yes po, sa tanan nga gapamati kagalantaw sa bunga aga, meron po tayong sinusunod na qualifications para po makapasok tayo sa PNP organization. Kung gusto nyo maging isa ka pulis, gahandong ka mo magpulis sa aton komunidad. Hindi lang po basta-basta or hindi lang po magbabayad ka lang, hindi lang po may kakilala ka para makapasok ka. First, kailangan Pilipino ka, may height limit, may height standard, may age bracket from 21 years old to 30 years old. And at the same time, may good moral character ka or good record ka. And you will undergo specific examinations and tests. Nandyan na po yung written examinations, psychological examinations, and medical examinations. So kung ano man po yung mga bali-balita, may mga hagad sa inyo na mabayad ka sang amuni nga kandidat, na ikaw ay mabaton sa pagiging pulis kung mabayad ka sang specific amount. So
yan po ay hindi po tinatanggap ng aming organisasyon. Kung hindi niyo po kilala ang mga taong lumalapit sa inyo, strangers, maaari pong iwasan niyo po sila if they are texting you, if they are trying to communicate through media, block them. Suspicion, block them. And prevent any communication. Just in case naman nga nainganyo ang isa ka persona o family member kag naghatag na sang down payment and then na-figure out nga ay scam gali ang imo nga ginsudlan, ano bala ang mga dapat nga obrahon? If nangyari na po na nagawa nyo na pong makapagbigay ng pera sa kanila, para po masolusyonan ang problema nyo, ipagpaalam nyo po sa pinakamalapit na stasyon. Pero unang-una nyong gagawin is you try to conceal or itago nyo po lahat ng impormasyon tungkol sa inyo. Picturean nyo, isave nyo ang anumang transaction sa inyo. Picturean nyo na friend nyo siya sa Facebook or Messenger para po magamit nating ebidensya. Pangalawa, pagkatapos po natin makandakan ng pictures, maghanap po tayo ng pwede pa maging kaibigan niya. Tapos screenshot din po natin at alamin po natin kung sino-sino at ano-ano yung mga kaibigan niya, saan nagtatrabaho, at kung ano pa yung mga ways or connections niya, kung bakit at papaano kanya ni-add sa Facebook or social media accounts. Actually mga kapuso, hindi lang man sa PNP recruitment, no, madamo pa sang sahi isang scam ang pwede naton masugata sa palibot. Pero paano naton maprotektahan ang aton kaugalingon batok diri? Never ka mo magpabalo ang mga impormasyon o detalye sa inyong kaugalingon sa social media. Especially your contact numbers, your account numbers, and any informations describing yourself or personal circumstances. To all the victims or nagiging biktima, ang importante po na una nating gawin is maglikom po tayo ng ebidensya. Yan po yung unang-una. Kuhanan nyo po ng mga pictures, screenshots, receipts, lahat po ng transactions. Kasi po ang mahirap po ngayon, we don't have specific paper trails. Pag sabi pong paper trails, yan po yung pwede natin gamiting mga ebidensya. And yan po yung requirements para po mapag-file tayo ng kaso. And at the same time, kailangan po natin ng witnesses. Sasabihin po natin tayo ay biktima ng isang scam. Pero hindi po natin alam na wala pong magpapatunay na na-scam tayo kung wala po tayong witnesses. So as much as possible, make your friends, your families na maka-witness kung paano ka na-scam. Yung transactions nyo po, ipagpaalam din po sa pamilya nyo para meron po tayong kadamay sa pag-file ng kaso. There you have it mga kapuso, once again, ang bago nga spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office, Police Major Ron Daryl Nigo. Sir, madamo gid nga salamat. Thank you po and mayong aga sa inyo lahat. Kag sa ibang pagin yung mga balita mga kapuso, nagahulat na lang sang kumpirmasyon gikan sa Overseas Workers Welfare Administration OWA kag Department of Migrant Workers ang Iloilo Provincial Employment Services Office na tuoy sa Ilocos Seafarer nga ginapakain na lakip sa maging hostage sang Houthis sang ginhijack sang nasambit ka grupo ang ilang barko sa bahin sang Red Sea. Una nang inbahay sang pamilya ni Leonardo Flores Jr. nga tumandok sang Pavilla Iloilo nga nakabaton sila sang tawagikan sa kompanya sang barko nga isa ang ilahimata sa 25 ka mga crew sa ginhijack nga cargo ship. Ginaiganyo karon sa Peso Iloilo pamilya nga magdangop sa OWA. Ginkumpirma ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega nga may 17 ka mga Pilipino seafarers nga kabahin sa maging hostage ang Houthis. Siyempre, mag-coordinate sila sa OWA kay ang OWA ginayang may hand. So kami ma-follow up lang, ma-refer lang kung ano. But if they want also to panghanyo sa assistance nga para mapalaan na namon, pwede man sila ka-coordinate sa PESO office para nga makuha naman sila sang intake nga nga mga information namon. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.
Ari masamigi na pamangkot kung pwede o kung hindi na ukot nga polymer banknotes pwede pa nga mabayluhan sa BSP kag iban nga commercial banks. Ini gitutukan ni Kim Salinas. Bangod himo sa plastic, tuman ka sensitibo sa pagkaukot o kung pagkaguba ang 1,000 peso bill polymer banknote. Gani tuman ang paghalong sang pila ka nagagamit siri kaangay ironi nga ginabutang pa ini sa libro. Ginahalongan ko man ginabutang ko kaysa sa akong libro para hindi sa ma-damage kag hindi sa mapilo. Kay kung sa wallet ko kaysa nakapilo sa kay gamay dan akong wallet. Nagkabalaka ini nga base hindi pagbatuno ng iya kwarta kung naukot kag napilo sa makapila ka beses. Apang sa iya eksperyensya, wala pa man nakaagi nga wala ginbato ng iya kwarta sa ginbayad ini. Sunod naman sa pila ka kahera sa mga balaligyaan sa Leganes, Iloilo, ginbaton sa gihapon nila ang nasabit ka kwarta apisar nakapilo. Kay may ara man kami nga scanner, ginascan man namon kung fake siya or hindi. Pero gabaton kami na sa mga fold. Apang pasensyahanay na lang suno sa ila kung makapila na ginpilo bangot hindi na nila ini pagbatunon. Kung nakapilo nga amo sine, kag amo sine, ginabato na namon. Pero kung nakakrampold sabi, may pilo dere o di na nga party sang kwarta, way na namon ginabaton. Panugyan nila sa mga manugbakal. Di dapat ang kwarta man sa lantawon no, daw hindi mabala nga kinumos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mahimo nga mabaton o kung maislan ang guba nga polymer banknotes sa BSP kag sa iban pa nga commercial banks. Ini ang ginpasalig sang BSP matapos ang reports nga pila ka mga supermarket sa pungsod ang wala nagabaton sa guba o kung nagaukot nga 1,000 polymer banknotes. Nahibaloan nga nagagamay ang polymer banknotes kung plansahon o kung ma-expose sa tuman ka init. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Kapuso selebrasyon sang ika-75 nga founding anniversary sang banwa sang hinubaan sa Negros Occidental mas nangin madinuagon upod ang aton sikat nga mga kapuso stars. Nakatutok kay Ling Pedreso. Halin sa pamukaw, hasta sa pagsalida na sang nagkalain-laing nga color fun activities. Madinalagon nga napakita sa mga hinubanon ang ila pamaagi sang pagpasalamat sa grasya kag paghanduraw sang kasaysayan sang banwa. Ang Huba-Huba Color Festival ginhimo nga mas ingrande sa bunga tuig sa tinutuyo nga ipakilala pa ang turismo hindi lang sa probinsya kundi sa bilog nga pungsod. Engage more locals and encourage more tourists nga magkadto di sa hinubaan. Ang tourism ma-promote gid sa hinubaan. Antisang bonding with fans sa Kapuso Fiesta. Bonding with nature anay ang una nga gin-enjoy sa Kapuso Stars. Gin-grab sa mga ini ang chance nga mag-relax anay sa beach. Sightseeing with matching music pa. Sa Pagbanag People's Activities Center, nadula ang kakapoy sa mga hinubanon sa week-long nga selebrasyon. Sang nagwa na ang ila paborito nga Kapuso Stars. Sang pagwa pala ni TikTok host Rabia Mateo. Nagsinggitan ng mga fans kag na-amaze sa Ilongga Beauty Queen. Ang girls wala na napunggan sa pag-cheer bangod sa kakilig sa nakita na sa stage si The Missing Husband star Rocco Nasino. Mini concert naman ang ni Bubble Gang host Matt Lozano nga nakising along with guitar. Nakumpleto ang gabi sang fans ang nakita na nila si Kapuso actress Angela Alarcon. Memorable nga makabig sa Kapuso Stars ang ila experience nga bonding sa fans. Nabatsyagan gid naman ang inyong pagpalangga samon kag sa Kapuso GMA Network. Talagang maka full-blooded Kapuso kayo mga taga Hinubaan at very happy kami. Makikita mo yung mga mukha ng mga tao na talagang nag-e-enjoy sila. Ramdam na ramdam naman yung mainit na pagtanggap nila sa amin. Madamo gin nga salamat sa mainit nga pag-abi-abi mga Kapusong Hinubanoons. Tub-tub sa masunod nga Kapuso Fiesta upod sa inyo paborito nga Kapuso Stars. Aileen Pedreso para sa GMA Regional TV Early Edition.
Kumpleto na ang teams na nakasulot sa semifinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Ini matapos nga malutos ang JRU Heavy Bombers batok sa Mapua Cardinals sa score nga 77-74 sa second game sang doubleheader sa Philoil Eco Oil Center kahapon sang hapon. Bangod sa kaperdihan, na-eliminate na ang Heavy Bombers. Ang teams kayara sa semis, amo ang Cardinals, LPU Pirates, Binil Blazers, kag San Beda Red Lions. Apisar nga sulod sa semis, hindi pa madeterminar ang pwesto sang Blazers matapos nga naperdi naman ini sa EAC Generals sa score nga 77-69 sa first game kahapon. Sigurado naman sa twice to beat advantage ang top 2 teams nga Cardinals kag Pirates. May baluan naman kung sino ang makakuha sang pangatlo kag pang-apat nga pwesto buwas sa hapon base sa mga resulta sang hampang sang Red Lions kag Letra Knights. John, mga puso, ang mga malain nga elemento, labi pagid nga nag-agresibo kung ang mapumuluyo ang wala sang may ginahimo para ini ang punggan. Insyakto na Adrian sinugani sa former US President nga si Ronald Reagan. Evil is powerless if the good are unafraid. Ang kinahanglan ta magkooperar sa otoridad para ang mga malain nga buluhaton sang iban nga tawang aton matapna. 32 days na go na lang, Pasko na. Maraming salamat sa pagtutok dali sa amin sa GMA Regional TV Early Edition of Danyo Kamiling Lunes of the Biyernes. May mo nyo malato aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kao naman si Ren Priatos Bugo sa puwersa para sa mas akong misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning mga puso!